Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Medyo marami-rami po itong katanungan sa akin ng kaibon natin. Panoorin nyo po hanggang dulo para po magkaroon din kayo ng konting kaalaman at konting idea. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong: Sir, may parisan po akong Lutino Opaline Cock at Cremino normal na hen. Nanganak po ng albino, normal albino lang po kaya itong anak nila? Salamat, God bless po. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, ang parisan ni Sir Lutino Opaline Cock, ang kapares Cremino normal fisher. Ang ganitong klase ng parisan mga kaibon, ang magiging anak po nito 6 link. Kaso nga lang mga kaibon, medyo hirap makita kung opaline ba yung albino. Kaya medyo mahirap po ang ganito kapag nagkakaroon ng inakay na kagaya po ng albino. Kung hindi po kayo talaga magaling tumingin kung opaline ang isang albino, mapapayo ko po mas maganda ipa-DNA po ninyo yung albino para po malaman natin kung ano ba ang gender niya. Dahil kapag nag-hen po yan, automatic po ang magiging ID po niyan albino opaline 6 link na hen split par blue. Kapag po nag-cock yan, automatic po split opa na albino split par blue. So ganun po ang magiging ID po niyan. Kapag nag hen po yan, automatic po 6 link opaline na hen yan. Kapag nag-cock po yan, automatic po 6 link din po yan na cock mga kaibon, split opa. So medyo mahirap lang talaga ma-identify dahil siyempre ang opaline na albino sobrang puti. Tapos hindi pa natin talaga gaanong makikita kung opaline yung buntot niya. Pero meron akong mga naging video tungkol dyan. Baka pwede po ninyong balikan yung kung paano makita kung opaline ang isang albino. Pero kung talagang hindi kayo doon satisfied, mas maganda, may papayo ko, ipa-DNA po ninyo para na malaman natin kung ano ba talaga ang gender niyan. At malaman natin kung ano ba ang siguradong pwedeng i-ID natin dyan. Basta lagi po ninyong tandaan, ang parisan po na opaline cock, ang kapares normal, 6 link po ang kalalabasan ng inakay niyan. Kaya po yung parisan ni Sir, kapag po nag-hen yan, opaline, 6 link po yan na albino na hen, split pa sa par blue. Kapag nag-cock, ganun din po, 6 link, split opa, albino, split opa, split par blue. So yan po ang may papayo ko. Mas maganda kung talagang hindi natin makikita ng maayos sa buntot, ipa-DNA natin. So yan po yung unang katanungan sa atin ng kaibon natin. Pangalawa, good day sir, hingi lang po ako ng advice. Meron ako ditong green opaline split ino na hen, ano ba ang magandang ipare sa kanya? So meron daw si sir opaline split ino na hen. Mas magandang ipares mo po dyan, humanap po kayo for example ng Lutino Opa na cock. Yan po magandang ipares dyan para po project Lutino Opa. Tapos doon naman sa mga magiging anak na non-visual, opaline na split ino, siguradong sigurado. Pero kung wala po kayong budget para sa Lutino Opa, pwede naman kahit Lutino split Opa. So pwede po yan, makakapagpalabas na rin po yan ng opaline na ay Lutino Opaline. Okay na okay din po yan dahil yung mga anak po nila lahat din po yan split sa ino. Pero kung ang budget natin pwede naman sa low budget, humanap po kayo ng split opa, split ino kahit na kulay green. So kahit ano naman po ang ipares dyan pwede. Pero kung nagpa-project kayo ng Lutino Opa, mas maganda parisan nyo po ng opaline na meron dugong ino. Once again, ito po ang lagi po ninyong tatandaan. Kapag po nagpa-project kayo ng Lutino Opa, unahin nyo po na magkaroon ng dugong opaline at magkaroon ng dugong ino yung cock.
Kasi po napaka-importante ng CAC na merong dugong opaline at dugong ino para sa pagpaproject ng Lutino Opa. Basta po ipares din ninyo sa kagaya niyan opaline na split ino, or kaya naman kahit na opaline possible split ino, or kahit po sa mga normal na fisher basta po naka-split sa ino. Ang importante kasi sa pagpaproject ng Lutino Opa, kahit na Cremino Opa or kaya naman Opa Pale, ang importante kasi dyan, lagi po ninyong tatandaan mga kaibon, ang merong dugong Opa, palagi na unahin po ninyo yung CAC. Halimbawa po, meron kayong materialis na CAC na opaline split ino. So yung pa lang, kahit na ipares mo po yan sa yellow bulls, split ino na hen, makakapagpalabas ka na dyan ng Lutino Opa. Kahit na po, ano lang yan, split Opa, split ino, ipares nyo po yan sa normal, basta meron din dugong ino yung hen, makakapagpalabas na rin po yan ng Lutino Opa. So yan po ang importante sa pagpaproject, lalong lalo na po ngayon na nauuso itong ino. Kapag magpaproject kayo, unahin nyo po magkaroon ng materialis na opaline, CAC, split ino, or kaya naman split Opa, split ino. So yan po ang importante dyan, dahil po kaya ko tinuturo po sa inyo, wala kasing kakayanan makapagpalabas ng visual kung ang gamit natin na opaline sa parisan ay hen lamang. Halimbawa, kagaya nitong parisan, for example, meron kang green na CAC split ino. Ngayon pinares mo sa opaline hen split ino. Hindi po yan maglalabas ng visual. Wala pong kakayanan makapagpalabas ng visual opaline kung hen lamang ang gamit natin sa parisan. Kaya po tinuturo ko sa inyo or ipinapaliwanag ko sa inyo na napaka-importante na merong dugong opaline ang CAC kahit na ipares mo yan sa normal. Basta po halimbawa yung CAC mo opaline CAC split ino or kaya naman split Opa split ino, ipares nyo yan sa normal na hen split ino lang din, maglalabas na yan ng visual. So yan po mga kaibon, sana po naunawaan po ninyo. Pangatlong katanungan sa atin, hi sir, regarding po doon sa natanong ko sa inyo last time na green pale post RF, tapos post RF post pale hen X ang kapares green split Opa split dan CAC. Ngayon naglabas po siya ng green Opa split dan na po siguro kasi inilawan ko yung ulo niya pulang pula, tama po ba? So bali ang parisan ni sir, bulitin ko lang kasi medyo mahaba. Ang parisan ni sir, green pale post RF. Green pale post RF post pale na hen. Ang kapares green split Opa split dan na CAC. So magkaiba po ang karga ng dalawa. So hindi po maglalabas ng visual ang ganito. Medyo mahaba po ang magiging ID ng inakay kapag nagkataon. Dahil po ang parisan po ni sir ganito ha, green pale post RF post pale na hen, green pale post RF post pale na hen. So medyo magulo. Ang kapares green split Opa split dan CAC. So green pale na tapos naging post pale pa. So ano ba ang tamang ID siguro nito ay green pale post RF na hen. Ang kapares green split Opa split dan na CAC. So hindi po ito maglalabas siguro ng visual. Pwede ito maglabas ng visual pero kung halimbawa po ang parisan po ni sir, merong kargang dan palo yung pale niya, naka-split sa dan palo yung pale niya, pwede po ito maglabas ng visual na dan. Kung halimbawa naman po yung green pale niya naka-split sa dan palo, maglalabas po ito ng dan palo. So ulitin ko para mas malinaw. Halimbawa po yung green pale ni sir na post RF na hen, merong kargang halimbawa naka-split sa dan palo, maglalabas po ito ng visual dan palo. Ang magiging ID po no na visual dan palo, halimbawa naglabas ng dan palo post pale post RF. Halimbawa naman walang kargang dan palo yung pale ni sir. Halimbawa po itong dan palo, split dan palo ni sir, meron dugong pale palo, pwede po ito maglabas ng visual pale. Ang magiging ID po nun
fail follow, push done, push RF. So kung walang nilabas na visual, medyo mahaba ang magiging ID ng painakay nito ni sir. Ang magiging ID ng painakay ng ganitong klase ng parisan, ulitin ko, ang parisan green fail push RF na hen. Ang kapares green split OPA, split done follow. So pwede ito maglabas ng visual na OPA line sa mga magiging anak. Pwede ito maglabas ng OPA. Ngayon, ang magiging ID, for example, naglabas ng OPA line. Maglalabas to ng OPA line na hen. Ang magiging ID nun, OPA line hen, push RF, push fail, push done follow. So medyo mahaba. Kapag naman nag-normal hen, ang magiging ID nun, normal hen, push fail, push done, push RF. Kapag naman nag-cock, possible split OPA, push done, push fail, push RF. So medyo mahaba yung ID. So yan, naitawid din natin ng maayos. So yan po ang magiging ID ng painakay ni sir kung wala pong nilalabas na visual. So yan po. Pangapat na katanungan sa atin, kaibon, ano po ba ang pwedeng ipares sa Yellow Bulls OPA line split ino na cock, at ano din pwede ipares sa Yellow Bulls OPA na hen split ino para makapagpalabas ng Sable Lutino OPA? Yung dalawang yan, okay na po yan sir. Pwede mo na po yung pagparisin sana yung Yellow Bulls mo na OPA line split ino na cock at ipares mo sa Yellow Bulls OPA line split ino na hen. Goods na po yan para po sa Project Lutino OPA. Magandang klase na po yan. Ang mga OPA line kasi mga kaibon, talagang sable naman din po yan. Halimbawa po, for example, kung gusto ninyo makapagpalabas ng isang sable na Lutino OPA, pwede po kayo magpares kahit na isa lang sa parisan ninyo ang merong talagang maganda yung pagka-orange sa ulo, talagang lumbib at talagang madiin yung kulay. Pwede nyo na po ipares yan kahit sa hindi gaanong sable na kagaya po ng OPA, split ino. So pwede na po yan. Ganyan lang po ang pagpalabas ng mga sable mga kaibon. Humanap lang po kayo ng isang sable quality sa parisan, pwede na po ibanggayan sa di gaanong sable. So basta mas maganda kung pareho ang pagpaparisin ninyo long bib. Long bib, yung pagka-orange niya talagang mahaba. Kahit na po isa lang dyan, ang merong madiin na kulay, lalabas na po yan sa anak. Sa ganitong klase na tinatanong ni sir kung anong magandang ipares, okay na po yan. Kung yan ang mas para sa akin, yan na po ang mas maganda. Yellow Bulls back to back, Yellow Bulls OPA line split ino, the best na po yan. Kung gusto po ninyo biyakin, hanap po kayo ng green OPA line split ino na talagang quality at sable, orange na orange yung ulo. So yan po yung pang-apat. Pang-lima mga kaibon, idol, pa-advise naman kung paano magpalabas ng quality na fade. Sayang lang kasi yung mga green fade ko dito hindi napapansin. So paano ba tayo mag-produce ng mga quality na fade? Sa totoo lang mga kaibon, yung fade talaga sa mga OPA line, sable na po yan talagang madiin na yung ulo niyan. Ang mas maganda na lang dyan, mas mapapayo ko dahil fade yan, mas maganda ibangga mo na lang din sa sable na hindi po fade, hindi rin siya Ewing, yung solid color na halimbawa, for example, green OPA line, mga kagaya niyan, tapos quality din yung pagka-sable ng ulo. So mas maganda doon mo po yan ibangga. Huwag mo na pong ibangga sa parehong fade kasi lahat ng ilalabas niyan puro fade. Pero kung ibangga mo po yan sa normal na solid color, halimbawa solid color lang yung pagbabanggaan mo, mag-aanak yan ng fade, mag-aanak din ng hindi. Kaya po makakakuha ka pa rin ng hindi mga fade. So okay na po yan, ibangga lang sa solid color na quality. Maglalabas na po yan ng magagandang klase. So yan po mga kaibon, ito po yung panghuling katanungan sa atin. Idol, ano po kaya ang the best pamares sa visual dan follow ko? Salamat, ipamanotis nyo po idol. So pamares para sa visual dan follow. So kung meron tayong budget, mas maganda makipagsapalaran tayo doon sa mga sikat na mutation kagaya ng mga aqua or kaya naman yellow face.
Pero kung wala din tayong gaanong budget, mas maganda ibangga na lang din natin sa parehong danpalo para lahat na ng magiging anak danpalo na. Or kaya naman ibangga nyo po doon sa mga opaline, split danpalo. Dahil yung danpalo ni Sir baka hen yan or kak, mas maganda ipares mo sa mga opa, split dan. Kung maghen yan, mas maganda ipares mo sa opa, split dan. Mas maganda kung kulay par blue. So yan po ang magandang pamaris po dyan mga kaibon, para at least kahit papano magamit nyo po yung danpalo po ninyo. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos yung katanungan po ninyo. Medyo marami-rami po yung katanungan sa atin, hindi ko kayang ubusin po ito dahil baka abutin tayo ng napakatagal. Sa mga susunod na video ko na po yung ibang mga katanungan sa atin. Yung mga kaibon natin na may katanungan dyan, mag-comment lang po kayo dyan sa baba comment section. Sasagutin ko po yan, yung mga katanungan po ninyo. Yung iba, kung hindi ko agad nasasagot, inuuna ko lang yung iba kasi kung medyo mahaba na, kagaya po nito, mahaba na masyado. So sa susunod na lang din uli yung iba mga kaibon. Ngayon, baka pwede naman ako makahiling sa inyo mga kaibon. Baka yung mga video natin dyan, baka po pwede nyo naman i-share mga kaibon. Pa-like and share naman mga kaibon. Palambing na lang din po ako mga kaibon. Baka pwede natin i-share sa mga kaibon din natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.